Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Driver sa series bus nga nakabangga patay og pulis dito sa syudad sa Naga, gikasuhan na. Self-promotion ni Secretary Cristina Garcia Fresco sa DOT campaign materials, gisaway. Pre-trial sa kaso ni Sara Diskaya ug sa laing siyam sa 96.5 million peso Ghost Flood Control Project, wa madayon. 29 anyos nga lalaki nga tuyong nisunog sa panimay sa iyang inahan sa Olango Island gisikop, kasuhan ug arson. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, driver sa series bus nga nakabangga patay sa usa ka pulis sa syudad sa Naga, gipasakaan na og kaso sa Naga City Police Station. PRO7 nagbangutan karon sa kamatayon sa ilang personnel. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Napasaka na sa Naga City Police Station ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury ug damage to property sa driver sa series bus nga nakabangga patay kang Police Executive Master Sergeant Antonio Sando sakop sa Traffic Patrol Group nga Gristino sa buhatan sa Police Regional Office 7. Ang insidente nitabo alas 7:45 sa buntag nito Domingo sa National Highway sa Barangay Inuburan, Ciudad sa Naga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Verminio Nocerale, ang hepe sa kapulisan sa Ciudad sa Naga, nga ilang napasaka ang kaso pinagi sa inquest proceedings alas 11:45 kagahapon sa buntag. Batok kang Jundrel Villamora Cavarida, 43 anyos, taga Barangay Batulong, Sambuan. Kasamtangan ng kustodiya sa temporary custodial facility ang mga driver, samtang ikumpleto pa ang tanang dokumento. Tungod sa mga insidente, ang Police Regional Office 7 nagbangutan sa gidangatan ni Sando nga ilang gihulagway nga buutan. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana, ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas, may pasupot siya nga pahasubo sa pamilya, kabanay og suod nga higalan ni Sando. Si Sando usa ka dedicated nga sakop sa Philippine National Police ug nagserbisyo na sa organisasyon sulod sa 30 ka tuig atol sa insidente. Nasulod sa PNP si Sando netong Pebrero 1, 1996 ug ginakdang mo retiro sa katungdanan karong Hunyo 13, 2026. Gani nag-andam na kini si aga retirement message sulod sa mga gidugayon sa iyang panerbisyo. Gipatigbabaw nini ang disiplina, professionalism ug commitment to public service. Gipili siya nga usa sa mga security escort sa buhatan sa Regional Director sa PRO7 ug dako siya og papel sa pag-promote sa road safety ug traffic discipline sa tibuok Central Visayas. Gipasalig ni Maranan nga ang PRO7 mohatag og hugot nga suporta ug tabang sa pamilya lakip na sa pagpasakag kaso sa nakahimo sa salaod niini. Lakip siyang gipasalig nga mahatag ang tanang benepisyo sa namatay nga pulis sa pamilya nga iyang nabiyaan. Arnold Bustamante, CCTN News. Hugot nga pagpatuman sa mga lagda sa trapiko ay labi na sa mga rider, hingusgan sa bagong Regional Director sa Land Transportation Office 7. Kiniaron maminusan pa ang ihap sa mga aksidente sa dalan. Ang kasiran ni Gian Navarro. Usa sa mga gisiguro sa bagong Regional Director sa Land Transportation Office 7 mao ang pagpaminos sa mga aksidente sa dalan og labing menos 10%. Gipaambit ni Director Francisco Ranches Jr. nga kadaghanan sa mga may tabong aksidente gumikan lang sa palyado nga parts sa mga sakyanan.
Apil nini ang kapakyas sa paggamit og seatbelt, helmet ug ubang protective gears ngadto sa mga driver ug pasahero. Maumpahugtan nila ang pagpatuman sa mga lagda sa trapiko sa dalan ubos siyang pangatungdanan. Gikan kini sa makuting pagproseso sa driver's license hangtod na sa roadworthiness sa mga sakyanan. Maghahandak po kami ng operations, yung anti-colorong drive. Sa habal-habal naman, ano kasi ito we will coordinate with the local government units kasi pagdating po dito sa regulation of motorcycles being used as a public utility vehicle, meron pong say dyan ng local government units. Usa ni nimo ang pagpaygayon og roadside inspection aron sa taon kung nigamit ba og helmet og ubang safety gears ang mga nagmaneho og labaw sa tanan. Ilang subayan kung lisensyado ba ang maong driver og aduna ba'y rehistro o plaka ang gigamit niyang sakyanan. Dapat talaga, una, you cannot ride a vehicle kung hindi ka licensed, okay? So mahigpit po kami doon. Very basic yan. Samtang gilusad sa LTO 7 ang ilang Citizens Complaint Hotline nga may mong kasumbungan ug kadangpan ngadto sa mga nakasaksi og traffic violation sa dalan. Kinahanglang i-upload ang mga photos, videos, ilabi na ang dashcam footages. Apil na ang detalye sa insidente pinaagi sa LTO Operations Division Citizens Law Enforcement Hotline nga Facebook page. Pinaagi nini mas mapadali na ang ilang investigasyon ug matagan nila dayon og show cause order ang kinsang nakahimo og mga kalapasan sa balaod sa karsada. At the end of the day, pag nangyari yan, maybe we can reduce road crash. And we want to network with other agencies like the local government units, the PNP, Highway Patrol, at including the NGOs. Ian Navarro, CCTN News. Libreng sakay sa syudad sa Mandawi, ipatuman sugod ugmang adlaw. Kaganinang buntag, ipahigayon ang dry run ug kuyog mismo ang mga opisyalis sa maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kuyog ang mga opisyalis sa syudad, pinanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano ug mga konsehal. Nisakay sila sa bus gamiton alang sa libreng sakay program. Gikan sa Mandawi City Hall, misubay kini ngadto sa Uwano Avenue, SB Cabahog Street, A. Soriano Street, Plaridel Street ug AC Cortez Street ngadto na sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawi kuning UCLM. Sa mga agianan adunay gibutang nga 5 ka bus stops. Ang schedule gikan alas 6 sa buntag ngadto alas 9 sa buntag, alas 11 sa buntag ngadto alas 2 sa hapon ug alas 3 sa hapon ngadto alas 6 sa gabi. Atol sa dry run, nakasakay usab ang pipila ka mga individual nga nakaatang sa bus stops, lakip na ang mga estudyante. Madako kay katabang sa estudyante kay may na lang makalibre sa plate po pa uli. Ilahang pang plate pang snacks na lang na nila. Okay, makatabang niyan eh. So ikaw nakadiginot po gamay. Yes. Ang duha ka bus mao ang gidonate sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Matod ni Uwano nga dugang ruta ug mga bus ang ipuno aron mas daghan nga mga tawo hilabi na mga estudyante ang makapahimo sa programa. So actually we have 6 routes. Kali lang siya atong gituyog ganina mo lang toy route 1. Kumabot tong additional 2. Mo to atong ibutang sa route 2. Matod ni ini nga adunay donor nga mohatag og duha ka bus ug nitagana usab ang syudad pagpalit og mga units karong tuiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Patambungon sa regular session sa Provincial Board ang mga kadagkuan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 o Green and Smart Mobility sa Pebrero 9. Buot ni Board Member Nilo Seno nga subayon ang initial rollout sa pipila ka mga electric vehicle taxis gikan sa GSM dinhi sa Sugbo. Matod ni Seno nga wala sila'y nadawat nga bisan unsang komunikasyon gikan sa GSM o LTFRB 7 bahin sa ilang hearing ni atong January 15. So taon usab sa hunta ang approval process ngadto sa mga nagdagan nga EV taxi units ubos sa temporary permit. Daan ang gitataw ni LTFRB 7 Director Eugene Ibo nga gitunol ngadto sa central office ang detalye sa ilang meeting. Dumalaon ni Konsehal Leslyn Inad, isip kasamtangang mayor sa lungsod sa Minganilla, human gisuspenso sa ombudsman ang iyang bana sud sa usa ka tuig. Gipasabot ni DILG Cebu Provincial Director Jesus Sadrillo
nga automatic ang paglingkod ni Kunsyal Lislin sa posisyon. Samtang nagkinahanglan pa og designation order gikan ni Secretary Junvic Rimulya alang sa mga kasabtangang mulingkod sa pagka-vice mayor ug konsehal. Gituyo kini aron dili maapektuhan ang operasyon sa lokal nga kagamhanan ilabi na sa paghatag og mga batakang serbisyo ngadto sa mga konstituwente. Gihangop hinuon ni Inad ang responsibilidad nga gihatag niya samtang giatubang sa iyang bana ang tulubagon ubos sa kasamtangang balaod. The vice mayor and the municipal councilors, they will wait for the designation order. And the soonest as possible. That's why we are facilitating, we're coordinating our field officer on the ground to submit all the documents. Gisaway ni Senador Raffy Tulfo ang giingong self-promotion ni Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga campaign material sa Department of Tourism. Ato sa committee hearing karong adlaw, mihulagway si Tulfo nga nahimong vlogger ang kalihim sa DOT tungod sa pagpakita pirmi sa mga marketing materials. Sama na lang sa tarpaulin sa DOT sa usa ka airport din anaa ang naong ni Frasco. Apan gitaton ni Frasco nga usa lang kini sa welcome tarp alang sa pag-abli sa usa ka proyekto sa maong tugpahanan. Gimugatan ni Frasco nga wala siya'y intensyon nga mudagan sa bisan unsang national position karong eleksyon sa 2028. Tungod niini, gimugatan ni Tulfo nga himuong bida sa tanang campaign materials ang mga laaganan sa Pilipinas inay ang bisan kinsang personalidad. I have no national ambition. I'm not running for any national position. And therefore, any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028. And therefore, there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Musunod, pre-trial sa kaso ni Sara Diskaya o sa laing siyam sa 96.5 million peso Ghost Flood Control Project. Wa madayon. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, Department of Interior and Local Government ni auhag sa mga LGUs nga magbaton sa ilang localized clusters panahon nga adunay mga katalagman. Usa na niini ang pag-umol sa Management of Dead and Missing Persons kon MDM. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Awag sa Department of Interior and Local Government ang mga lokal nga kagamhanan nga umulon ang ilang mga localized clusters nga mopantay sa panahong muigo ang mga katalagman sa ilang dapit. Matod sa DILG nga kinahanglanon ng heightened preparedness alang sa mga bagyo o di baka uban pang trahedyang moabot dinhi sa nasod. Usa nini mao ang pagbaton og clusters nga mosubay sa matag search, rescue and retrieval operations ubos sa Management of Dead and Missing Persons. Pinagi sa national o regional MDM cluster, kinanglano ng mas klarong pagpakigalayon bahin sa documentation sa mga nakalas o mga nawala human sa matag trahedya. Ubos sa Memorandum Circular No. 2026-003 gikan sa DILG, kitahasan ng mga LGUs ug mga ahensya sa pagbugna sa ilang localized MDM aron mahapsay ang pagresponde sa ground zero o dili magkapuliki sa ihap sa mga nakalas. Makabot kini pinagi sa pagtinabangay tali sa MDM cluster ug sa mga niresponding otoridad. Diin, mahapsay kadugayan ang ihap sa mga nangamatay ug mga na-rescue. Hinuon mamahimong deactivated ang MDM kung dokumentado ug verified na ang tanang ihap sa mga na-recover nga lawas, buhiman o patay human sa matag katalagman. Pinasubay kini sa lakang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapakusgan pa ang pagpangandam sa mga LGUs
o gimoong mas tawhanon ang pagresponde sa mga tabangonon panahong moigo ang katalagman sa lugar. Gian Navarro, CCTN News. Pre-trial sa kaso ni Sara Diskaya ug sa laing siyam nga giakusahan sa 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental wala madayon karong adlaw. Ang hinungdan wala pa usab mahuman ang pre-marking sa mga documentary exhibit. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Kaganihang buntag unta nakaschedule ang pre-trial sa kaso ni Sara Diskaya, Maria Roma Angeline Rimando ug ang 8 ka mga official sa Department of Public Works and Highways sa Regional Trial Court Branch 27, Lapu-Lapu City. Sila giakusahan sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Nag-atubang sila og kasong kalapasan sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices ug Malversation of Public Funds. Apan wa kini madayon tungod kay wa pa nahuman ang pre-marking of documentary exhibit nga gisugdan ni adtong Enero 27 tungod kini abot og dulan 4,000 ka pages ang mga dokumento nga gisulod sa tulo ka mga bagahe. Hinungdan nga nisugyot si Attorney Joseph Randy Torrigosa, ang abogado sa akusado nga si Rodrigo Larete, nga dili lang magpahigayon og pre-trial hangtod di mahuman ang pre-marking. Maong gihatagan una sa korte og igong panahon ang prosecution og defense nga humanon ang pre-marking karong Pebrero 3, 4, 5, 11 ug 13 ug sa Pebrero 27 na ipahigayon ang pre-trial. Samtang gitugutan usab sa korte nga motambong sa hearing ang mga akusado pinaagi sa video conference. Gani kaganihang buntag, ang mga akusado ni tambong pinaagi sa video conference. Apan matod ni Judge Nelson Leco, kung gikinahanglan ang ilang presensya, kinahanglan silang mutambong sa korte. Samtang gibasura sa korte ang gisangat nga motion for joint ocular inspection sa revetment project sa Jose Abad Santos ni Attorney Cornelio Samaniego nga maoy abogado ni Rimando. Wa na usab kini mohatag og pamahayag sa dihang gikuhaan kini og habig sa mga sakop sa media. Dugang paniana, nakaschedule na usab para summary hearing inighuman sa pre-trial ang gisangat nga petition for bail sa legal counsel sa mga akusado. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Si Archbishop Alberto Oy mihangyo sa uban nga ipatunhay ang disiplina sa paghipos sa mga basura. Samtang nanawagan ang mayor sa Konsolasyon nga ibuwag daan ang mga basura nga ilabay sa ilang landfill. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa iyang pastoral appeal, nakita ni Arsobispo Alberto Oy nga magsugod gyud sa kaugalingon ang disiplina ug pagpakabana bahin sa paglabay sa mga basura. Kinahanglang sugdan sulod sa panimay ang responsableng paghipos nini pinagi sa panagbuwag sa mga malata ug di malata kun segregation. Minusan-usab sa hinahinay ang paggamit og mga single-use plastics o pag-recycle sa mga basura nga angayan pang mapahimuslan. Gihangyo niya ang mga parokya, tunghaan ug ubang grupo nga sugdan ang waste segregation aron sundon kini sa uban. Gituyo ni Arsobispo Oy ang maong apelar aron pagsuporta sa strikto pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga LGUs. Apil na ang dakbayan sa Sugbo. May numdumang gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga pinaagi nini mugamay na lang ang mga hakotunong basura aron ilabay ngadto sa mga landfill sa kalungsuran sama na lang sa lungsod sa Konsolasyon. Buta nga giangop ni Konsolasyon Mayor Teresa Nene Alegado among lakang o kinina ang nimong awhag niya ngadto sa ubang mga LGUs. Anara sa 500 hangtod 600 tons sa mga basura ang kaya sa Asian Energy Landfill nga nimutang sa ilang lungsod. Maong limitado lang ang gidaghanon sa mga basurang dawaton gikan sa mga LGUs sa Metro Cebu. I'm hiring new checkers for that, and also the barangay's participation in the monitoring. So siguro other than that, napag ipuno nga bag-ong mga pamaagi so that the area will not be congested too much. Aron di na may tabo sa ilang lungsod ang susamang gidangatan sa Binaliw Landfill. Kipaymutang ang pipila ka mga lagda bahin sa paglabay sa mga basura gikan sa lagyong dapit. Adunay schedule nga gipatuman aron di masamok ang mga apektadong barangay kumikan sa trapikong dala sa mga naglumbay nga garbage trucks.
Kinahanglan adunay lining ang matag garbage truck aron di magkatag sa kayutaan ang duga gikan sa mga basura. Maong gihangyo ni aligado ang mga LGUs o gubang establishmento nga magsinabtanay lang bahin sa mga patakaran o sa kasamtangang kahimtang sa landfill. So if only people will put in their heart that garbage disposal is a priority, sus, maayo kayo. Ian Navarro, CCTN News. Mga empleyado sa syudad sa Mandawi giauhag nga mogamit og reusable water bottle inay nga single-use plastic bottle tinguha nga maminusan ang basura. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Napasar sa sesyon sa Konseho kagahapon ang resolusyon pag-auhag sa mga empleyado sa kagamhanan sa Mandawi nga mogamit og reusable water bottle. Matud ni Konsel Carlo Fortuna nga tinguha nga maminusan ang basura hilabi na karon nga giproblema pa sa syudad ang kalabayan sa hugaw human na suspenso ang operasyon sa Binaliw landfill tungod sa nahitabong trash light ni atong Enero 8. Knowing we have a crisis, no? We have a crisis right now. So, ang gihangyo din nato ang kuan to set the example nga rin sa gobyerno nga ang atong dili ta magamit og residual waste, no? Kaning water bottles, di ba? Kung paingas na paingon. Lagay po na sa basura. So, giauhag ang paggamit og tumbler, flask o reusable containers sa tanang opisina o ahensya sa gobyerno sa syudad. Sa resolusyon, giauhag ang mga empleyado nga likayan ang paggamit og single-use nga plastic bottle nga igo lang ilabay kung mahurot. Si Consel Jennifer Dilmar, kinsa kanunay na gamit og flask ang nipadayag usab sa iyang suporta. You know, kani magong ato ang environment is a shared responsibility. So everybody should also do their share. So para nako, I'm also doing my share. You know, maka-minimize ta sa the usage of plastic. So, I'm bringing my own bottle ever since. Suportado usab ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang resolusyon. Inay sa plastic bottle, giauhag niya ang mga empleyado nga reusable ang gamiton og ma-refill na lang og tubig. And then we just want to encourage, ilang na nato na i-mandatory because that would take time, no, na behavioral change yun na siya. Kinaanad man ang tao, huwag ka ng convenient gani para diya. Ang Mandawi kasamtangang naglabay sa ilang basura sa garing sa lungsod sa Konsolasyon, pinaagi sa pribadong howler. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihangyo ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang Korte Suprema nga ihunong ang redevelopment project sa Carbon Public Market. Gipaagi kini sa petisyon ngadto sa Korte Suprema aron barugan nga aduna gyoy kalapasan sa balaod ang joint venture agreement tali sa Cebu City Government ug sa Megawide Construction Corporation. Matud ni Osmeña nga alkanse ang syudad sa joint venture nga adunay kakuwang sa transparency. Dugang paniya nga apektado usab ang panginabuhian sa mga anaa sa merkado gumikan sa posibleng pagpaburot sa binuwan nga abang. Sa higayon nga mauyunan kini, gusto ni Osmeña nga ihunong ang katukuran sa modernized nga merkado ug itukod sa Megawide nga giguba nila nga mga stores. Gikabalakan ni Governor Pamela Baricuatro ang krisis sa politika gumikan sa impeachment complaints nilang Presidente Bongbong Marcos Jr. ug Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Baricuatro nga apektado ang reputasyon sa Pilipinas ngadto sa laing nasod ingon man ang ilang ekonomiya. Alang niya pinasikan lang kini sa pamulitika nga makatandog usab sa pamuyo ngadto sa ubang mga tawo. Gimugatan sa gobernador nga mas hatagan na lang og dinaliang pagtagad ang pagpabangon sa ekonomiya human sa nang aging mga krisis. Ilabi na nga nagbantay ang kalibutan karon sa mga kalambuan dinhi sa nasod. Musunod, 29 anyos nga lalaki nga tuyong nisunog sa paniway sa iyang inahan sa Olango Island gisikop, kasuhan ug arson. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen,
well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day pinangako. Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family. Praising the Lord. Jesus Christ will praise the Lord. And we are one. Let it come to me. Sharing happiness and understanding.
Isyo ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, 29 anyos nga lalaki nga giingong tuyo nga nisunog sa panimay sa iyang inahan didto sa Olango Island, dakbayan sa Lapu-Lapu, gisikop sa kapulisan ug kasuhan kini og arson. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City Police Station 1 ang usa ka lalaki nga gikatahong tuyong nisunog sa panimay sa iyang 48 anyos nga inahan sa barangay San Vicente, Olango Island, Lapu-Lapu City. Pasado alas 11 sa buntag ni adtong Pebrero 1. Ang suspect usa ka 29 anyos ug usa ka drug surrendery. Mato di Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa investigasyon nasuko ang suspect ngadto sa iyang inahan hinungdan nga iyang gisunog ang panimay niini. Base sa investigasyon iyang giankon tungod kay naglagot kun siya sa iyang inahan. Pero daan na gid ni siya ma'am nga magkuan siya kanang murag maghalusinate siya ba. Base sa pakiginabi aning mga suspect ma'am. Aduna lagi po'y mga munghong daw sa iyahang hunahuna nga sunugan ng balay. Ang suspect nag-upload pa og video sa iyang social media account nga makita ang pagkasunog sa panimay. Naog daw gyud ang panimay sa biktima tungod kay hinimo lang kini sa light materials. Nasikop ang suspect pinaagi sa hot pursuit operation. Nigawas usab sa investigasyon nga dili kini mo'y unang higayon nga gibuhat kini sa 29 anyos. Tungod kay ning tuiga lang gisuwayan usab niini pagsunog ang ilang panimay kung diin anaa sa sulod ang iyang live-in partner ug anak. Apan may na lang kay dali silang nakagawas ug daling napaong ang sunog. Kasong arson ang ipasaka batok sa dinakpan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kapin 250 ka mga drug suspects na dakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa usa ka buwan nga anti-criminality operations. Lakip sa mga nadakpan ang 151 ka mga wanted persons ug mga sugarol. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 250 ka mga suspitsado nga nalabigit sa legal nga druga sa nadakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sulod sa 31 ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operations gikan alas 12:01 sa kadlaw nitong Enero 1, 2026 ang tuna sa alas 12 sa tungang gabi pagka Enero 31 sa usa ka buwan nga operasyon sa kasakmit ang kapulisan og 2.43 milyones pesos nga balor sa shabu gipahibaw sa hipis sa Cebu Police Provincial Office Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga milusad og hiniusang operasyon ang mga sakop sa city ug municipal police stations, Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ug ang 1st and 2nd Provincial Mobile Force Companies. Din ang ilahag target mao ang illegal nga drugas, wanted persons, loose firearms ug illegal gambling aron masiguro ang seguridad ug ang kaluwasan sa komunidad sa probinsya sa Sugbo. Atol sa 31 ka adlaw nga operasyon ng kapulisan, nakalusad kining 193 ka anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 252 ka mga drug personalities, lakip na nini ang 235 ka mga drug pushers ug 17
150 ka mga drug users. Sa mga higayon nakasakmit ang kapulisan og 357.28 gramos ng ituang shabu nga mo kantidad ang tanan sa 2,429,504 o valor 480 nga dahon sa marijuana. Samtang nakaserve usab og 168 ka mga warrant of arrest ang CPPO ug pagkasikop sa 151 ka mga wanted persons. Lakip na niini ang 26 nga ilang ang mga most wanted persons atol sa 154 ka mga operations. Wala usab sila magpaulahi sa ilang kampanya batok loose firearms. Di naka-embargo sila og 34 ka mga armas. 26 niini gisurrender sa mga naghupot niini samtang 34 usab ang nangadakpan nga gipasakanan og kaso. Gipahutan usab sa kapulisan sa probinsya ang ilang paggukod sa illegal nga sugal nga may resulta sa pagkasikop sa 115 ka mga sugarol atol sa 63 ka mga operations o pagkasakmit sa 24,192 pesos nga kwarta. Si Mangilin ni Butchag nga magpadayon pa ang ilahaga hugot nga operasyon batok sa bisan unsa nga matang sa kriminalidad sa probinsya sa Sugbo sa pagpadayon sa koordinasyon sa mga lokal nga pangagamhanan ug ang lig-on nga suporta sa komunidad. Ang CPPO makabot ang luwas, malinawon ug hapsay nga probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.